A blessed day po sa ating lahat. Welcome po sa Unlearn Errors, Spread the Truth. A Bible course in Systematic Theology. Bible Doctrine 7-2 na po tayo. What is Hyper-Calvinism? Ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine 7-2? Ano ang mga maling aral o maling akusasyon sa High Calvinism sa usapin ng pangangaral ng gospel? Number 2, ano-anong problema ang nililikha ng pre-offer of the gospel o tinatawag nating proffer of the gospel? Number 3, bakit ang pre-offer of the gospel ay hindi biblical? Number 4, ano ang mga maling akusasyon sa High Calvinism sa usapin ng man's responsibility? Number 5, ano ang mga maling akusasyon sa High Calvinism sa usapin ng Gospel of Salvation? Number 6, ano ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 7-2? Aral po tayo mga ka-truth seeker. Napag-aralan po natin sa Bible Doctrine 7-1 na ang Biblical Evangelism ay preaching, proclamation, declaration ng gospel sa lahat ng tao, mapa-regenerate man o unregenerate o reprobate man yan. Lahat dapat makarinig ng mabuting balita. Ngunit sa usapin ng pre-offer of the gospel, ang pre-offer na ito ay ina-address lamang sa mga regenerate na at hindi sa mga unregenerate at lalong hindi para sa mga reprobates, masama o hindi pinili. Napag-aralan rin natin na ang katawagang hyper-Calvinist ay misrepresentation ng high Calvinist, na dapat masibalik ito sa biblical na katawagan na apostolic teaching. Ano yung apostolic teaching? High Calvinist, closest to the apostolic teaching. Continuation po tayo ng doctrine na Bible Doctrine 7-2. Ano ang mga maling akusasyon sa High Calvinism sa usapin ng pangangaral ng gospel? Number 1, Hyper-Calvinists do not believe the gospel should be freely offered. So, pinag-aralan na po natin ito. Ano-ano po ba kasi ang problema ang nalilikha ng pre-offer of the gospel o proffer of the gospel? Diniscuss na po natin to sa Bible Doctrine 7-1. Number 1, gospel preaching is insufficient. Ang problema kasi sa pamamaraan na pre-offer of the gospel ay tinitingnan ng Arminian ng paghirang ng Diyos ay nadedetermina o nalalaman sa pamamagitan ng pagtanggap ng makasalanan sa gospel. Para naman sa moderate Calvinist, ang election ng Diyos ay sinusundan ng pagtanggap ng makasalanan sa gospel. At ito ay isang fixed na proseso na kung saan ay dinadala ng Diyos ang elect sa kaligtasan. Isa pang problema, tinitingnan ng Arminian at moderate Calvinist na ang proklamasyon ng gospel ay kulang. Kailangan ito ng proffer of salvation para maging isang kumpletong evangelism at para mailigtas ng Diyos ang makasalanan. Para sa kanila, ang rejection ng pre-offer of the gospel ay rejection ng evangelism. Number 2, the gospel is not free. Kung tayo po ay naniniwala na sa pre-offer of the gospel, lalabas po na ang gospel ay binabayaran. Tama naman po na ang kaligtasan ay libre. Hindi pinagtatrabahuhan at hindi binibili. Ang mali po ay ito, na pagkatapos nating sabihin na ang kaligtasan ay libreng bigay ng Diyos, ay nire-require natin ang makasalanan, ang regenerate, na magsisi at manampalataya at tanggapin ang free gift of salvation. Tandaan po natin na palagi na ang faith, repentance at acceptance ay mga pagpapalang ibinibigay sa pamamagitan ng effectual power ng Holy Spirit dahil na-regenerate na tayo ng Holy Spirit.
So lumalabas mga ka-truth seeker na ang gospel ay hindi libre. Pag ganito ang approach natin, ino-offer kasi natin yung gospel. Ito ay binabayaran ng duty o obligasyon nating manampalataya, magsisi at tanggapin ang gift of salvation. Number 3, the gospel is not effectual. Kapag tayo naniniwala sa pre-offer of the gospel, sinasabi natin na hindi effective ang gospel. Kapag ino-offer natin ang gospel freely, lalabas na ang Diyos ay nagsusumamo, nagmamakaawa, at umaasa na tatanggapin ng makasalanan ang alok na gospel o gift of salvation. Para masolusyonan ang problema ng Diyos na parang nagmamakaawa at naghihintay na ang gospel ay tanggapin, ayon sa moderate Calvinists, ang Diyos ay may eternal secret will na iligtas ang ilan at mayroon siyang temporal at revealed will na ninanasan ng Diyos na iligtas ang lahat sa pamamagitan ng atonement ni Jesus. Kung sakaling tanggapin ng sinner ang offer of the gospel, ang pananaw na ito ay mali dahil ang partikular o may ilang hinirang ang Ama para iligtas at kontra ito na ang anak ay namatay para sa sinner na kung sakaling tanggapin ang offer of the gospel ay maliligtas. Hindi po pwede na may ilang ililigtas ang Ama sa kanyang secret will at sa kanyang revealed will ay pwedeng maligtas sa pamamagitan ng atonement pagkamatay ni Jesus. Pinili man o hindi pinili, isa pang magiging problema rito ay ang Holy Spirit. Magiging hindi tiyak sa Holy Spirit kung sino ang i-regenerate niya. Kasi hinihintay niya kung mananampalataya ba o hindi ang makasalanan. Yan ang problema. Number 4, the gospel is not precious. Sa pamamagitan ng pre-offer of the gospel o prayer of salvation o pag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng unregenerate at regenerate, nasasalaula, nagiging cheap, nade-degrade, tinatapakan at pinagtatawanan ng mga reprobate ang gospel. Number 5, the gospel is not good news. Ang pre-offer of salvation o prayer of salvation ay hindi tinatanggap na good news ng mga unregenerate, lalo na mga reprobate o mga hindi pinili. Hindi good news para sa unregenerate na malaman niyang siya ay makasalanan, napopotan Diyos sa kanya, at siya ay mapupunta sa impyerno. Hindi good news sa unregenerate na ang Diyos ay tagapagligtas niya at magliligtas sa kanya. At lalong hindi good news sa unregenerate na siya ay hikayatin o utusang magsisi, manampalataya at tanggapin ang gospel. Dahil siya ay patay at walang kakayahan at walang willingness na magrepent. Walang willingness manampalataya at walang willingness na tanggapin ang gospel. Para sa unregenerate, ang gospel ay basura, walang value, walang kahulugan, walang kabuluhan, hindi worthy na upuan at hindi worthy na pakinggan. Hindi worth it na bigyan ng panahon. Ang kailangan ng unregenerate ay Savior, mighty to save. Hindi Diyos na nasa malayo, na nagmamakaawa, nagsusumamo na tanggapin ang alok ng Diyos ng kaligtasan. Number 6, the gospel is not producing genuine converts. Maraming unregenerate sinners ang lumuluhod, nagsisisi at nananampalataya kay Jesus dahil lamang sa natakot sa preaching o dahil lamang sa pagkumbinsi sa kanila at pagtapik sa balikat na kailangan nilang manampalataya at magsisi para maligtas at mag-join ng church. Ang resulta ng mga ganitong approach, pamamaraan, ay mass production of false converts. Kaya milyon ang Kristiyano ngayon. Pero at the end of the day, mga false brethren pala, mga professing Christian lang, mga Christian by lips, pero hindi Christian by life and by heart.
Para sa high Calvinism, mga ka-truth seeker, ang ipangaralang gospel ay evangelism. Ngunit ang i-offer ang gospel na ipinagpipilitan o minamanipula ang emosyon at tinatakot ang unregenerate plus inuutusan o hinihikayat silang manampalataya magsisi at tanggapin ang gospel ay tinatawag na proselyting o paghugot sa unregenerate para lumipat sa paniniwala na dala natin. Ang iproklama, ipangaral ang gospel o will ng Diyos ay biblical. Ngunit ang i-offer ang gospel o will ni Lord sa unregenerate at lalo na sa reprobate na mga hindi pinili ay hindi biblical. Dahil ang pag-offer ng gospel ay solong desisyon ng Diyos kung ibibigay niya o hindi. Hindi po appropriate na imbitahan ang lahat ng tao para tanggapin ang spiritual blessing ng kaligtasan. At ang lahat ay hikayatin sila na pagganahin ang kanilang spiritualidad. Dahil patay ang espiritu ng makasalanan. Ang patay ay walang kakayahang mag-respond positively, sumunod, pagganahin, o gawin ang spiritualidad na kakayahan. Isa pa, ang patay ay unwilling, unable, immovable sa usaping spiritual, kaya hindi makatwiran na ang lahat ay utusan o kumbinsihin na manampalataya, magsisi, at tanggapin ang gospel. Bakit po? Dahil hindi naman binigyan ng Diyos ang lahat ng tao ng spiritual blessing ng regeneration. Ang biblical evangelism at ang preaching ay deklarasyon ng dakila at gracious na katotohanan ng kaligtasan, mga ka-truth seeker. Ang biblical preaching ay hindi intensyong manakot o magbanta ng kapahamakan kung hindi sila instantly mananampalataya sa mensahe ng kahabagan ng Diyos. Ito ay hindi pagsigaw na lumapit kayo kay Jesus, nang hindi man lang nililinaw kung sino ang iniimbitahan nating lumapit kay Jesus. Hindi ito pagmamakaawa na ang natural carnal man ay maging spiritual man. At hindi ito pag-uutos o paghihikayat sa unregenerate na manampalataya magsisi at tanggapin ang gospel and to do what only spiritual men can do. Ang biblical preaching at evangelism ay intelligent at comprehensive exhibition at exposition ng way of salvation. Acts 17:17. Napakaganda ng statement ng isang mangaral. Ang sabi niya, the gospel is declaration of the way in which sinners are saved by sovereign mercy, sacrificial merit, and spiritual might. And due prominence should be given to the will of the Father, the word of the Son, and the work of the Holy Ghost. Another question. Bakit ang pre-offer of the gospel ay hindi biblical? First, the preacher is not authorized to offer the gospel to sinner. Ang gospel, mga ka-truth seeker, ang gospel po ay Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang mag-o-offer, hindi ang preacher ang mag-o-offer. Ang trabaho lang ng preacher-teacher ay ipresenta, ideklara, mag-rebuke, mag-reprove, mag-exhort, iproklama ang doktrina o katotohanan ng gospel. Ang pag-offer ng preacher ng gospel sa mga unregenerate, lalo na sa reprobate o hindi pinili, ay paglampas sa Great Commission ng Diyos at pagyapak sa otoridad ni Jesus. Second, the unregenerate sinner is not authorized to receive the gospel. Mga ka-truth seeker, ang unregenerate sinner ay nasa ilalim ng otoridad ng covenant of works. Hindi siya sakop ng covenant of grace. Kaya siya ay walang kapahintulutan na tanggapin ang regalo ng Diyos na kaligtasan. Maliban na lang na siya ay i-regenerate ng Holy Spirit, ay saka lamang siya magkakaroon ng karapatan sa kaligtasang alok ng Diyos. Third, the unregenerate sinner is not able to receive the gospel. Mga ka-truth seeker, dahil ang unregenerate sinner
ay patay spiritually. Siya ay unable, unwilling, and no ability, no power on his own na maunawaan, lumapit, tanggapin, manampalataya, magsisi, at mag-respond sa regalo ng Diyos. Ang nature ng gift ay ito. Ang gift ay freely binibigay mismo ng Diyos directly sa kaluluwa ng unregenerate sa pamamagitan ng efficacious at gracious power ng Diyos sa usaping karanasan ng new birth o regeneration. Ang gift ay hindi ino-offer ng preacher in behalf of. Ang gift ay personal na ibinibigay mismo ng Diyos na magre-regalo sa kanyang reregaluhan. Fourth, the free offer is a man-made mechanism for proselyting new converts. Inutusan tayo ni Jesus na mag-preach sa lahat ng unregenerate, regenerate at reprobate, masama, hindi pinili, pero hindi tayo inutusan kahit kailanman na i-offer ang gospel sa lahat ng tao. Ang pre-offer of the gospel ay isang uri ng proselyting o i-convert ang tao para magbago ng pananampalataya o ng reliyon. Fifth, the pre-offer to non-elect, unregenerated, is a false promise. Ang pagkamatay ni Jesus ay may tiyak na pinag-aalayan. Ito ay ang mga elect, hindi ang mga reprobate. Kundi, kung tayong mga preacher ay nag-aalok ng gift na hindi naman laan para sa kanila, lalabas na tayo ay bulaan, manloloko o false witnesses ng gospel truth. Kung ang isang mangangaral ay nagkiklaim na siya ay Calvinist o apostolic teaching, ang kanyang aral, and yet siya ay nag-o-offer ng gospel, ipinapakita lamang niya ang tunay na kulay niya na siya ay Arminian, humanistic ang view niya. Number 2, hyper-Calvinists do not believe in preaching the gospel. Hindi po makatarungan ang akusasyon na ang high Calvinist ay hindi naniniwala sa preaching at hindi humahayo para mag-preach para sa mga regenerate o specifically sa mga non-elect. Ang high Calvinist po ay eager, passionate na ang kabuuan ng pre-gospel ay may pangaral sa lahat without exceptions. Unregenerate man yan, regenerate man o reprobate man yan, kailangan silang makarinig ng gospel. Pero ang pag-offer ng gospel ay para lamang sa mga regenerate. Number 3, ang hyper-Calvinists do not believe in soul winning and world mission. Totoo naman po na ang high Calvinist ay hindi naniniwala sa soul winning. Kasi ang soul winning ay proselyting o pag-convert sa tao para lumipat sa panibagong pananampalataya at umanib sa grupong kinatawan ng mga ngaral o nagsishare ng pre-offer of the gospel. Isa pang ginagawa nila sa soul winning ay gumagawa sila ng formula para magabayan ang unregenerate na magdesisyon para kay Kristo. They are not looking for God-made converts. They are trying to mass produce man-made converts. Minamanipula nila ang emosyon, intellectual at isip ng tao para manampalataya na ang goal nila ay i-Christianize ang lahat. Ang high Calvinist kasi ay mas naniniwala sa biblical preaching na hindi ino-offer sa lahat ang gospel, na ang gospel ay ino-offer lamang sa mga regenerated na. At ang preaching ng high Calvinist ay nakasalalay hindi sa galing at presentasyon ng message, kundi sa Diyos na nagre-regenerate ng mga maliligtas. The high Calvinist is looking for God-made converts, not man-made converts. Ang high Calvinist ay passionate at naniniwala sa world mission o world evangelism. Naniniwala sila sa Great Commission ng Matthew 28:19-20 at Mark 16:15.
So, ano ang mga maling akusasyon, mga ka-truth seeker, sa high Calvinism sa usapin ng man's responsibility? Number 1, hyper-Calvinists do not believe faith and repentance are the duties of every sinner. Hindi po totoo na ang high Calvinist ay hindi naniniwala na ang faith at repentance ay duty ng bawat makasalanan. Naniniwala po ang high Calvinist na ang natural faith at natural repentance ay nire-require ng Diyos at duty ng unregenerate na under the authority of the covenant of works dahil siya ay nasasakop ng heart law. Heart law. Ang natural faith at repentance na ito ay kapasidad at kakayahan nilang gawin in relationship to God under the unregenerated condition at under the covenant of works. At naniniwala rin po ang high Calvinist na ang regenerate sinner ay responsable na at nire-require ng Diyos hanggang sa eternity na i-exercise o isagawa, isapamuhay ang saving faith at saving repentance. Pero unawain po natin ang saving faith na ito ay hindi natural faith. Ito ay God-given faith. Ganon rin ang repentance. Ito ay God-given repentance. Hindi ito man's faith. Ito ay faith ni Jesus na dumadaloy na kusa sa espiritu natin o regenerate hearts natin. Ganon rin ang repentance. Ito ay inseparable at nakapaloob sa pananampalatayang bigay ng Diyos at kusang dumadaloy at umuusbong mula sa regenerated heart o new nature natin. At ang supernatural faith at repentance na ito ay kapasidad at kakayahang nag-uugat mismo sa Diyos o bigay mismo ng Diyos na kusang nahahayag at kusang gumagana in which they are in relationship with God under regenerated condition at under the covenant of grace. And that is what God requires of them for time and eternity. Malinaw sa high Calvinist na ang natural faith at repentance ay duty ng unregenerate sinner at ang saving faith at saving repentance ay duty ng regenerate sinner. Number 2, high Calvinists do not believe Christians are responsible to live godly lives. Mali po ito. Dahil hindi raw naniniwala ang high Calvinist na ang Kristiyano ay wala na sa ilalim ng heart law at moral law, kaya hindi responsibilidad ng Kristiyano na mabuhay ng makadiyos o inaakusahan tayo yung high Calvinist ng antinomians o lawless. Ang mga high Calvinist daw, mga lawless kasi hindi sila naniniwala sa heart law o moral law. Biblical lang po kasi ang paniniwala ng high Calvinist salungat sa pagkaunawa ng Arminian at low-ranking Calvinist. Pinangahawakan lang ng high Calvinist ang biblical na aral na ang regenerate sinner ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng covenant of works. Kaya wala na rin sila sa ilalim o hindi na rin sila sakop ng heart law at moral law o Ten Commandments. Pero naniniwala ang high Calvinist na ang regenerate sinner ay nasa ilalim na ng covenant of grace at sakop na sila ng ibang law. Ito ay ang gospel law o law of Christ. Hindi na ang heart law at moral law at Ten Commandments ang rule of conduct ng mga na-regenerate na. Another na tanong, mga ka-truth seeker, ano ang mga maling akusasyon sa high Calvinism sa usapin ng gospel of salvation? Number 1, hyper-Calvinists do not believe God has any sort of love for the non-elect. Yung mga high Calvinist daw, hindi minamahal ang lahat ng tao.
Hindi po ito totoo na wala tayong pagmamahal at pagkalinga sa non-elect. Ang High Calvinist po ay naniniwala sa biblical na aral na ang Ama ay nag-set o itinalaga niya ang special na pag-ibig sa mga pinili niya, at the same time ay itinalaga ng Ama ang kanyang less love sa mga non-elect. Generally speaking, mahal ng Diyos ang lahat, unregenerate, regenerate, reprobate man o non-elect. Pero sa usapin ng relasyon ng Diyos sa tao, ang special na pag-ibig ng Diyos ay inilaan lamang niya sa mga pinili niya, at ang less love naman ay ibinigay niya sa mga non-elect. Tanong, hindi po ba, Pastor, para maging makatarungan at makatwiran ng Diyos at maging fair ang Diyos, dapat equally mahal niya ang lahat ng tao? Sagot, bagamat ang illustration na ihahalimbawa ko ay may mga lapses, kasi nga hindi natin pwedeng ikumpara ang Diyos sa tao. Pero in a small way, para lang maunawaan natin ang Diyos, sometimes kailangan nating magkumpara between sa tao at sa Diyos, mga ka-truth seeker. Ang mga magulang natin ay special love, deeper concern, at extra care ang kanyang ibinibigay dahil anak nila tayo. Ngunit sa hindi nila anak, ang love, concern, at care nila sa mga hindi nila anak ay less love. Mas mababaw ang concern at yung care na kayang ibigay ay sakto lang. Tanong, bakit hindi natin maakusahan ang mga hindi natin parents na dapat equal ang pagmamahal na ibinibigay nila sa hindi nila anak? Una, kasi rights at prerogative ng parents na magmahal ng espesyal sa kanilang mga anak. Pangalawa, naturalesa sa parents ang magmahal ng higit sa mga anak nila kaysa hindi nila anak. How much more sa Diyos, na mas aplikable sa Diyos na dapat may special love ang Diyos at less love ang Diyos sa tao. Number 2, na maling akusasyon ng mga lowest o lower rank Calvinists. Hyper-Calvinists do not believe in common grace. Ang hindi pinaniniwalaan kasi ng High Calvinist, mga kapatid, ay ang common grace ng elect. Na iligtas ng Diyos ay pwede ring bigyan ng Diyos ng same grace na iligtas ang non-elect. Meron kasing common grace na hindi pinaniniwalaan ng High Calvinist, na ang non-elect at elect ay same ground, same grace na maliligtas. Ang High Calvinist po ay naniniwala sa biblical na common grace ng Diyos para sa lahat ng nilalang. Dahil ang Diyos ay maker at lawgiver ng lahat ng creation. Kaya nga nagpapaulan ng Diyos sa elect at non-elect. Ngunit naniniwala rin ang High Calvinist na may special grace ang Diyos sa ikaliligtas ng mga pinili niya bilang Redeemer at Sanctifier ng mga makasalanan. Number 3, Hyper-Calvinists do not believe the atoning blood of Christ is all-powerful and sufficient to redeem the entire world. Maling akusasyon po ito. Ang High Calvinist ay naniniwala sa biblical teaching na ang atoning blood ng Panginoon ay all-powerful at sufficient to redeem, but not the entire world. Not the elect and non-elect at the same time, but to redeem the definite people, the elect people of God. Ephesians 1:4, Ephesians 1:7. Hindi po nililimitahan ng High Calvinist ang kapangyarihan at kasapatan ng atoning blood ni Jesus. Nilalagay lamang ng High Calvinist sa biblical na pananaw ang pagkamatay ni Jesus. Siya ay namatay for a definite people para sa church niya. Ephesians 5:25.
at siya ay namatay para sa sheep niya, John 10:15, John 10:26. Meaning, mga ka-truth seeker, ang kamatayan ni Jesus ay para sa mga tiyak na pinili ng Diyos. Hindi namatay si Jesus, nahuhulaan niya kung sino ang maliligtas. Tiyak si Jesus kung para kay nino, iaalay ang kanyang kamatayan, dugo at buhay. Sa kabaligtaran, ang biblical na si Jesus ay namatay para sa lahat without exceptions. Kung namatay si Jesus para sa lahat, bakit hindi naligtas ang lahat? Lalabas na insufficient at hindi powerful ang kamatayan at dugo ni Jesus. Isa pang problema ay ito. Kung ang kamatayan at dugo ni Jesus ay para sa ligtas at hindi ligtas, then lalabas na cheap at walang halaga at walang meaning ang kamatayan ni Jesus at hindi precious ang dugo ni Jesus. Ano nga po ba ang hyper-Calvinism? Ang hyper-Calvinism ay maling katawagan ng high Calvinism. Next time na akusan tayo ng hyper-Calvinism, opportunity ito para mabuksan sa kanila ang truth na ang hyper-Calvinism ay maling katawagan. Ang tamang katawagan ay high Calvinism o mas tamang ibalik sa New Testament na katawagan na truth closest to the apostolic teaching. Relevance po ng Bible Doctrine 7-2, mga ka-truth seeker. Ano ang mapapalako sa Bible Doctrine 7-2 na ito? Eto mga ka-truth seeker. Napakahalaga na ma-establish tayo sa truth. At napakahalaga na alam at tiyak natin na tayo ay nasa pinakamalapit na aral ng Biblia. At pinakamalapit na aral o doktrina ng mga apostol, so that we can build up our most holy faith on it as our solid foundation to stand firm in our faith and to defend clearly the truth nearest to the Bible. And if God willing, be agent of truth and always be ready to share and spread the truth, season or out of season, to everyone without discrimination, without exceptions. Summary statement, mga ka-truth seeker, ng Bible Doctrine 7-2. Hyper-Calvinism is the New Testament apostolic teaching. I repeat, High Calvinism is the New Testament apostolic teaching na kailangan ng mga sheep ng Diyos. Aral po tayo sa Bible Doctrine 8. Good day and God bless po sa ating lahat.